Pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Disyembre 17. Mateo, Kabanata 1, versikulo 1 hanggang 17. Abraham ang ama ni Isaac, Isaac ang ama ni Jacob, Jacob ang ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid, Juda ang ama ni Pares at Sara kay Tamar, Pares ang ama ni Esrom, Esrom ang ama ni Aram, Aram ang ama ni Aminadab, Aminadab ang ama ni Naason, Naason ang ama ni Salmon, Salmon ang ama ni Boaz kay Rahab, Boaz ang ama ni Obed kay Ruth, Obed ang ama ni Jesse, Jesse ang ama ni Haring David, David ang ama ni Solomon sa asawa ni Urias, Solomon ang ama ni Roboam, Roboam ang ama ni Abias, Abias ang ama ni Asa, Asa ang ama ni Josaphat, Josaphat ang ama ni Horam, Horam ang ama ni Osias, Osias ang ama ni Joatam, Joatham ang ama ni Akas, Akas ang ama ni Ezekias, Ezekias ang ama ni Manases, Manases ang ama ni Amon, Amon ang ama ni Hosias, Hosias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid noong panahon ng pagkakaalis sa Babylonia. Jeconias ang ama ni Salatiel, Salatiel ang ama ni Zorobabel, Zorobabel ang ama ni Abiud, Abiud ang ama ni Eliakim, Eliakim ang ama ni Azor, Azor ang ama ni Zadok, Zadok ang ama ni Achim, Achim ang ama ni Eliud, Eliud ang ama ni Eliezer, Eleazar ang ama ni Matan, Matan ang ama ni Jacob, Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria na siya nanganak kay Jesus na tinatawag na Kristo. Paano may aangkop ang ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagkilala sa pinagmulan. Ang talaang kanan ay nagpapaalala sa atin ng kahalagan ng ating mga pinagmulan at kung paano ito humuhubog sa ating pagkatao. Maaaring ituring natin ito bilang paanyaya na pahalaga ng ating pamilya at ang kanilang naiambag sa ating buhay. Pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Ang talaang kanan ni Jesus ay may kasamang mga individual mula sa iba't ibang pinagmulan at kwento, kabilang ang mga banyaga at makasalanan. Ito ay nagtuturo sa atin na kabila ng pagkakaiba-iba, lahat tayo ay maaaring magsama-sama at magtaguyod ng iisang layunin. Pag-asa at pagpapatuloy. Ang kasaysayan ng pamilya ni Jesus ay puno ng pagsubok at tagumpay. Ito ay nagpapakita sa kabila ng mga hamon, ang plano ng Diyos ay patuloy na nagaganap. Maaari natin isabuhay ang pag-asang ito sa ating mga sariling pagsubok. Pagtanggap sa kapatawaran. Ang pagkakasama ng mga tao na may iba't ibang kwento ng buhay ay nagpapakita ng pagtanggap sa kapatawaran. Itinuturo nito na kahit sino ay may puwang sa plano ng Diyos at tayo rin ay dapat matutong magpatawad at tumanggap ng iba.